Sa timog silangan ng Tehran, may isang pasilidad na 3 beses nang sinalakay sa loob ng wala pang 2 taon. At ngayon, itinatayo na naman ito ng Iran. Matatagpuan ito sa loob ng Parchin, isa sa mga pinakamalaki at pinakalihim na military complex ng Iran. Noong October 2024, winasak ng isang Israeli airstrike ang orihinal na gusali. Itinayo itong muli ng Iran at sa pagkakataong ito, ginawa nila itong mas matibay. Binalutan ng makapal na konkreto ang bagong istruktura at saka tinabunan ng lupa. Kaya kapag tinignan mula sa himpapawid, para lang itong bahagi ng gilid ng bundok. Noong March 2026, sa gitna ng digmaan, 2 beses pang sinalakay ang site. Makikita sa satellite photos ang 3 butas na tumagos sa bubong ng nakabaong pangunahing pasilidad. Ginawa ang mga ito na mga bunker buster bombs o mga bombang kayang tumagos sa lupa at makapal na konkreto. Sa ikalawang paglusob, ang kalapit na headquarters building naman ang tinarget at winasak. Dapat yun na ang katapusan ng pasilidad na ito. Pero pinapakita ng mga satellite image mula June at unang bahagi ng July ngayong taon na bumalik na sa site ang mga crane, truck at excavation equipment. Nilinis ang mga guho, tinakpan ang mga butas na iniwan ng mga bomba. At base sa mga pinakabagong larawan, makikitang naglalagay ang mga manggagawa ng steel rebar framework sa ibabaw ng mga butas. Ang unang hakbang sa pagbubuhos ng panibagong layer ng reinforced concrete. Ito ang ikalawang beses na muling itinayo ng Iran ang parehong pasilidad. Pero bakit nga ba patuloy na itinatayo ng Iran ang isang pasilidad na konektado sa nuclear weapons research? Ang pasilidad na ito ay tinatawag na Talegan 2 at ang kahalagahan nito ay nagmumula sa nakaraan nito. Hindi ito uranium enrichment site. Walang indikasyon na meron itong mga centrifuge o uranium. Naniniwala ang mga investigador na mahalaga ang lugar dahil sa mga aktibidad na isinagawa rito mahigit 2 dekada na ang nakalipas sa ilalim ng dating lihim na nuclear weapons program ng Iran na tinatawag na Ahmad Plan. Ayon sa Institute for Science and International Security, isang research group sa Washington na matagal nang nagbabantay sa site, dati nang may malaking explosive containment chamber sa loob ng Talegan 2. Isa itong selyadong silid kung saan maaaring magpasabog ang mga engineer ng mga high explosive na maingat ang pagkakahugis para pag-aralan ng resulta. Sa madaling salita, dito maaaring isagawa ang mga eksperimento na may kaugnayan sa trigger system ng isang nuclear bomb. Isa sa pinakamahirap na engineering problem sa paggawa ng implosion-type nuclear bomb ay ang trigger. Sa ganitong uri ng bomba, napapalibutan ng nuclear core ng magkakahanay na explosive charges o mga pampasabog. Kailangang eksaktong sabay-sabay na pumutok ang lahat ng mga pampasabog na ito para pantay nilang maipit paloob ang nuclear core. At kailangang mangyari ang lahat ng ito sa isang iglap lang. Kapag hindi pantay ang pagsabog, maaring hindi gumana ng maayos ang bomba. Maaaring pag-aralan at subukan ng isang bansa ang ganitong teknolohiya sa loob ng maraming taon nang hindi gumagamit ng totoong nuclear material. Kaya wala rin itong maiiwang bakas na mahahanap ng mga inspektor. At dahil may mga gamit din sa conventional military technology ang precision explosives at advanced detonators, laging may ibang posibleng paliwanag para sa ganitong uri ng research. Nang salakayin ng Israel ang site noong March, sinabi nitong ginagamit ang Talegan compound para paunlarin ang mahahalagang capability na kailangan sa paggawa ng nuclear weapons at para bumuo ng mga advanced explosive. Matagal nang iginigiit ng Iran na para lang sa civilian purposes ang nuclear program nito at hindi para sa paggawa ng mga sandata. Kaya kailangan nating maging maingat tungkol sa pinapatunayan ng mga satellite image. Hindi ito nagpapakita ng nuclear weapon. Hindi rin ito pinatutunayan na nagsimula na ulit ang nuclear weapons program ng Iran. Mismo ang mga analyst na sumuri sa mga larawan ang nagsasabing hindi sapat ang mga ito bilang patunay. Sa halip, may isang kakaibang bagay na ipinapakita ang mga larawan. 3 beses nang gumastos at nagsikap ang Iran para maitayo at maibalik ang gusaling ito. Ano man ang tunay na ginagawa sa loob ng Talegan 2, ayaw itong tuluyang bitawan ng Iran. Hindi pa ulit-ulit na itinatayo at pinatitibay ng isang bansa ang isang gusaling wala ng halaga. Ginagawa nila ito para mapanatili ang isang kakayahang ayaw nilang mawala. At dito lumilitaw ang mas malalim na tanong. Bago ito sinalakay, ano na ba talaga ang kayang gawin ng Iran? Para masagot yan, kailangan nating sundan ang magkakasunod na desisyon na nagdala sa Iran sa tinatawag na nuclear threshold. Noong 2003, ipinatigil ng Iran ang Ahmad Plan. Nangyari ito sa panahong mayroon ng malaking puwersang militar ang Amerika sa katabing Iraq. Pero hindi natin tiyak kung yun mismo ang dahilan kung bakit pinahinto ang programa.
Matagal ng assessment ng US intelligence na nahinto noong 2003 ang organisadong nuclear weapons program ng Iran at hindi ito muling ipinag-utos na ipagpatuloy ni Supreme Leader Ali Khamenei. Pero hindi ibig sabihin nito na tumigil na ang lahat. Nagpatuloy ang uranium enrichment. Nagpatuloy ang development ng mga centrifuge. Nagpatuloy din ang missile program ng Iran. Hindi malinaw na patunay ng paggawa ng bomba ang mga ito dahil may civilian at conventional military uses din ang ilan sa mga ito. Pero kapag pinagsama-sama, maaari nilang ibigay sa isang bansa ang malaking bahagi ng mga kakayahang kakailanganin nito kung sakaling magdesisyon itong gumawa ng nuclear weapon. Pagdating ng 2015, lumaki na ng husto ang nuclear program ng Iran kaya nakipagnegosasyon dito ang 6 na makapangyarihang bansa kasama ang Amerika. Ang naging resulta ay ang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA, ang nuclear deal ng Iran. Sa ilalim ng kasunduang ito, inilabas ng Iran mula sa bansa ang malaking bahagi ng enriched uranium nito. Inalis nito sa operasyon ang libo-libong mga centrifuge at pumayag ito sa mas maigpit na international monitoring. Kapalit nito, binigyan ng Iran ng relief mula sa mabibigat na economic sanctions. Humaba rin ang tinatawag na breakout time ng Iran, ang tinatayang panahon na kakailanganin ng isang bansa para makagawa ng sapat na weapons-grade uranium para sa isang nuclear bomb. Bago ang deal, tinatayang ilang buwan lang ang breakout time ng Iran. Sa ilalim ng JCPOA, humaba ito sa humigit kumulang 1 taon. Ayon sa mga kritiko, hindi talaga inalis ng kasunduan ng panganib. Pansamantala lang daw nitong kinontrol ang problema habang pinananatili ng Iran ang kaalaman at infrastrukturang maaari nitong gamitin balang araw. Pero may isang mahalagang bagay na pinatunayan ng deal. Kayang hikayatin ng Iran na lumayo sa paggawa ng nuclear bomb kapag mas malaki ang pakinabang ng pakikipagtulungan. Pero noong 2018, umatras ang Amerika mula sa kasunduan at ibinalik ang mabibigat na sanctions laban sa Iran. Unti-unti namang tumugon ang Iran. Tinaasan nito ang level ng uranium enrichment. Gumamit ito ng mga mas advanced na centrifuge. Binawasan nito ang ilang monitoring arrangements at ang access ng mga international inspector. Naging mabagal at lantara ng escalation. Isang paraan para pataasin ang pressure at palakasin ang bargaining position ng Iran sa mga susunod na negosasyon. Pero bawat hakbang ay naglapit din sa bansa sa kakayahang mabilis na makagawa ng weapons-grade uranium kung sakaling magbago ang desisyon ng mga leader nito. Ito ang humigit kumulang 440 kilos ng uranium na enriched hanggang 60%. Ang natural uranium ay may mas mababa sa 1% ng uranium isotope na kailangan para sa nuclear chain reaction. Ang uranium na ginagamit sa karamihan ng nuclear power plant ay karaniwang enriched sa humigit kumulang 3 hanggang 5%. Para naman sa mga nuclear weapons, karaniwang kailangan ng uranium na enriched hanggang sa humigit kumulang 90%. Kaya kapag narinig natin ng 60%, maaring isipin nating malayo pa ang Iran. Pero hindi pantay ang bigat ng trabaho sa uranium enrichment. Nasa mga unang yugto ang pinakamabigat na bahagi ng proseso. Kaya mas maikling technical step ang pag-akyat mula 60% tungong 90% kaysa sa pag-akyat mula natural uranium tungong 60%. Tandaan lang, uranium enrichment pa lang ang pinag-uusapan natin dito, hindi pa ang buong sandata. Pero sapat na ang enrichment level na ito para magdulot ng matinding pag-aalala. Malinaw ang sinabi ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ang Iran ang tanging bansang walang nuclear weapons na nag-e-enrich ng uranium hanggang 60%. Pero dito natin kailangang linawin ang pinakamahalagang punto. Ang pagkakaroon ng nuclear capability ay hindi katumbas ng pagkakaroon ng bomba. At kahit mayroon pang mga aktibidad na may kaugnayan sa weaponization, may isang huling hakbang na hindi maaaring palitan ng mga centrifuge, tunnel, missile o scientist. Ang utos mula sa pinakamataas na liderato ng bansa na aktwal nang gawin ang sandata. Sa puntong yon, nananatiling consistent ang assessment ng American intelligence bago ang digmaan. Wala pang indikasyong na ibigay ang utos. Dahil dito, tinawag ng mga analyst ang Iran na isang nuclear threshold state. Ibig sabihin, isa itong bansang walang nuclear bomb pero meron ng sapat na kaalaman, materyal at infrastruktura para mabilis na lumapit sa paggawa nito kung dumating ang sandaling magdesisyon ng mga lider nito. Sa loob ng mahigit 2 dekada, gumastos ang Iran ng bilyon-bilyong dolyar para marating ang threshold na ito. Pero bakit lalapit ng ganon ng isang bansa sa paggawa ng nuclear bomb pero pipiliin itong hindi tuluyang tumawid?
Dahil sa loob ng maraming taon, ang pananatili sa nuclear threshold ang pinakamatalinong posisyon para sa Iran. Ang isang bansang nasa nuclear threshold ay nakakakuha ng marami sa mga pakinabang ng pagkakaroon ng nuclear bomb nang hindi pa kailangang harapin ang lahat ng mga panganib na kapalit nito. Kailangang maging maingat ng mga kalaban nito dahil alam nilang kaya nitong gumawa ng sandata kung talagang magdedesisyon nitong gawin yon. Nagkakaroon din ito ng mas malakas na posisyon sa negosasyon dahil may halaga ang patuloy nitong pagpili na huwag gumawa ng ganap na nuclear bomb. Pero nagbabago ang lahat kapag aktwal nang nagdesisyon ng isang bansa na gawin ang sandata. Ang isang bansang lantaran ng gumagawa ng nuclear weapon ay maaaring salakayin bago pa nito matapos ang proyekto. Maaari itong humarap sa mas matinding economic sanctions at international isolation. Mawawala rin ang pangunahing depensa ng Iran sa diplomasya nito. Ang matagal nitong pahayag na para lang sa mapayapang layunin ang nuclear program nito. Maaari rin nitong itulak ang mga karibal ng Iran sa rehiyon na gumawa ng sarili nilang nuclear weapons. At hindi sapat ang pagkakaroon ng iilang nuclear bomb para protektahan ng isang bansa. Sa halip, maaari pa nitong gawing mas malaking target ang bansang yon. Para magkaroon ng tunay na nuclear deterrent, kailangan ng Iran ng nuclear force na kayang makaligtas sa unang pag-atake ng kalaban at makaganti pa rin pagkatapos nito. At ang pagbuo ng ganoong kakayahan ay mas matagal, mas komplikado at mas mapanganib na proyekto. Kaya sa loob ng maraming taon, lohikal ang naging kalkulasyon ng Iran. Ang pagkakaroon ng kakayahang gumawa ng nuclear bomb ay nagbibigay sa atin ng mas malakas na posisyon. Pero ang aktwal na paggawa nito ay maaaring magpasimula ng mismong digma ang sinusubukan nating iwasan. May isa pang mahalagang bahagi ang kalkulasyong ito. Ang taong may hawak ng huling pasya. Si Ali Khamenei na naging supreme leader ng Iran ng mahigit 3 dekada ay paulit-ulit na nagpahayag na ipinagbabawal sa Islam ang nuclear weapons. Ito ang nakilala bilang nuclear fatwa ni Khamenei. Pero pinagtatalunan kung gaano kalaki ang tunay na naging epekto nito. Ayon sa mga kritiko, maaring bahagi lang ito ng diplomatic messaging ng bansa. Pero kahit isang tabi natin ang usaping pangrelihiyon, isang bagay ang tiyak. Kay Khamenei nakasalalay ang huling salita sa nuclear program ng Iran. Ang pagpili ng Iran na wag tuluyang gumawa ng nuclear bomb ay pangunahing nakabatay sa strategic calculation. Pero si Khamenei ang may kapangyarihang panatilihin o baguhin ang pasyang yon. Ang buong strategy ay nakasalalay sa isang mahalagang paniniwala. Kapag nanatili ang Iran sa ibaba ng huling linya, magiging ligtas ito. Ang kakayahan nitong gumawa ng nuclear bomb ay dapat sanang pumigil sa mga kalaban nito na umatake. Ang mga negosasyon ay dapat sanang pumigil din sa mga pag-atake. Pero simula noong June 2025, 2 beses na nasubok ang paniniwalang yon. Noong June 13, 2025, nagsimulang salakayin ng mga eroplanong pandigma ng Israel ang Iran. Sa panahong yon, wala pa ring nuclear bomb ang Iran. At nasa gitna pa ng aktibong negosasyon ang Tehran at Washington. Totoo at seryoso ang mga pag-uusap, pero malayo pa ang dalawang panig sa isang kasunduan. Hindi pa rin nila nalutas ang pinakamalalim na issue, kung papayagan bang ipagpatuloy ng Iran ang uranium enrichment sa sarili nitong teritoryo. Pero hindi umalis ang Iran sa negosasyon. Sa sumunod na 12 araw, sinalakay ng Israel ang mga nuclear facility, nuclear scientist at matataas na military commanders ng Iran. Pagkatapos, sumali ang Amerika. Gumamit ang US ng mga B-2 bomber para salakayin ang 3 sa pinakamahalaga at pinakaprotektadong nuclear site ng Iran. Ang Fordow, Natanz at Isfahan. Sinalakay ang Iran habang nagpapatuloy pa ang negosasyon. Pagkatapos ng 12 araw, nagkaroon ng ceasefire. At sa kabila ng nangyari, bumalik ang Iran at Amerika sa negotiating table. Pagdating ng February 2026, handa nang magbigay ang Iran ng mas malaking kompromiso kaysa dati. Sa pag-uusap sa Geneva noong February 26, nagsumite ang Iran ng mga konkretong panukala. Kasama rito ang alok na pabababain ang enrichment level ng 60% uranium stockpile nito para hindi na ito ganun kalapit sa weapons grade. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, personal niyang iniharap ang alok na ito sa mga negosyador ni President Trump humigit kumulang 48 hours bago bumagsak ang mga bomba. Sinabi rin ng Oman na namagitan sa mga pag-uusap na may malaking progreso sa negosasyon. Pero pagkaraan lang ng 2 araw, noong February 28, 2026, nagsimula ang digmaan. Kabilang sa mga unang target ang Tehran. Napatay si Ali Khamenei kasama ang ilang miyembro ng kanyang pamilya.
Ang taong namuno sa Iran ng mahigit 36 na taon at may hawak ng huling pasya kung gagawa ba ang Iran ng nuclear bomb ay namatay sa unang araw ng digmaang buong panahon niyang sinikap iwasan. Hindi natin masasabi na ang alok ng Iran ang nagtulak sa Amerika na umatake. Hindi pa rin nagkakasundo ang dalawang panig sa pinakamalaking usapin. Gusto ng Washington na tuluyang itigil ng Iran ang uranium enrichment habang ayaw itong tanggapin ng Tehran. Pero ganito nakita at naranasan ng mga natirang leader ng Iran ang nangyari. Nanatili sila sa ibaba ng huling linya at hindi gumawa ng nuclear bomb. Patuloy silang nakipagnegosasyon pero sinalakay pa rin sila habang nagpapatuloy ang usapan. Bumalik sila sa negotiating table at nag-alok na pababain ang enrichment level ng mismong stockpile na kinakabahala ng Amerika. Pero makalipas lang ang 2 araw, sinalakay ulit ang kanilang mga pasilidad at pinatay ang kanilang supreme leader. Makalipas ang halos 2 linggo, diretsang sinabi ni Araghchi na nakikipag-usap ang Iran sa mga Amerikano nang magpasya ang mga ito na umatake. At ayon sa kanya, pangalawang beses na itong nangyari. Sa 2 pagkakataon, hindi gumana ang lumang kalkulasyon ng Iran. Pero bakit nga ba inatake ng Israel at Amerika ang isang bansang wala pa namang bomba? Sa pananaw ng Israel, hindi sapat na sabihing wala pang intensyon ng Iran na gumawa ng nuclear bomb. Hindi madaling makita o patunayan ang intensyon ng isang bansa. Ang nakikita lang ay ang kakayahan nito. May hawak ang Iran na uranium na enriched hanggang 60% na kung i-enrich pa hanggang weapons grade, maaaring maging sapat na material para sa ilang mga nuclear bomb. Taon-taon ding lumiliit ang kakayahan ng mga international inspectors na bantayan ang buong nuclear program ng Iran. Ilang taon nang nagbababala ang Israel na kapag nagpasya ang Iran na gumawa ng bomba, maaaring napakaikli na lang ng panahong kakailanganin nito. Para sa isang bansang naniniwalang malaking banta sa seguridad nito ang isang Iranian nuclear bomb, iisa ang konklusyon. Kailangang wasakin ang kakayahan ng Iran habang kaya pa itong wasakin. Habang wala pa itong aktwal na bomba. Hindi rin maikakaila na umabot ang Iran sa isang mapanganib na level ng nuclear capability. Maaring tama ang Israel sa pagtansya sa kakayahan ng Iran, pero maaring mali ang naging kalkulasyon nito tungkol sa magiging epekto ng mga pag-atake sa dahilan ng Iran para gumawa ng nuclear bomb. Bago ang mga digmaan, praktikal ang argumento laban sa paggawa nito. Kapag gumawa ang Iran ng nuclear bomb, aatakihin ito. Pero kahit pinili nitong manatili sa ibaba ng nuclear threshold, inatake pa rin ito. At dahil dito, naging mas malakas at mas mapanganib ang argumento ng mga hardliner. Maaari na nilang sabihin kailangan ang nuclear bomb para sa kaligtasan ng mismong rehimen. Noong huling bahagi ng March, iniulat ng Reuters batay sa mga source na malapit sa matataas na antas ng pamahalaan ng Iran na mas lumalakas at mas nagiging lantaran ang panawagang gumawa ang bansa ng nuclear bomb. Ang ideyang dati ay halos bawal talakayin sa state media ay hayagan ng pinag-uusapan ngayon. Naglabas ang Tasnim, isang news agency na malapit sa Revolutionary Guard, ng artikulong nananawagang umalis agad ang Iran sa Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT. Sa ilalim ng kasunduang ito, nangangako ang mga bansang wala pang nuclear weapons na hindi gagawa ng mga ito, kapalit ng karapatang gumamit ng nuclear technology para sa mapayapang layunin sa ilalim ng international monitoring. Sa kabila nito, patuloy na sinasabi ng mga opisyal ng Iran na hindi nila layuning magkaroon ng nuclear weapons. Pero nagbago na ang taong may hawak ng huling pasya. Noong March 8, 2026, 8 araw matapos mapatay ang kanyang ama, pinili ng Assembly of Experts si Mojtaba Khamenei bilang bagong Supreme Leader. Ano ang posisyon ni Mojtaba tungkol sa nuclear weapons? Di natin alam. Wala pa siyang nilalabas na malinaw at mapapatunayang pahayag tungkol dito. Pero may mas mabigat na bagay na dapat isaalang-alang. Nang nawala si Ali Khamenei, nawala rin ang taong ayon sa paulit-ulit na assessment ng American intelligence ay personal na tumangging magbigay ng utos para muling simulan ng nuclear weapons program ng Iran. At ang huling pasya ay napunta sa isang bagong leader na hindi pa nasusubukan sa ganitong desisyon at nasugatan din sa pag-ataking pumatay sa kanyang ama. Habang pinagtatalunan ng mga hardliner kung ano ang susunod na gagawin ng Iran, may isang bansang paulit-ulit nilang ginagamit bilang halimbawa, North Korea. Ganito ang kanilang argumento. Hayagang gumawa at sumubok ng nuclear weapons ang North Korea. Malaki ang naging kapalit nito. Matitinding sanctions, isolation, kahirapan at walang tigil na pressure mula sa ibang bansa. Pero may isang bagay itong binigay.
Walang kalabang basta makakapagplano ng digmaang magpapabagsak sa rehimen sa Pyongyang nang hindi isinasaalang-alang ang posibilidad ng matinding gante gamit ang nuclear weapons. Malakas pakinggan ang argumentong ito, pero hindi perpekto ang paghahambing. Hindi pareho ang heograpiya, mga kaalyado at sitwasyon ng dalawang bansa. At hindi lang nuclear weapons ang dahilan kung bakit nananatili sa kapangyarihan ng rehimen sa Pyongyang. Hindi na protektahan ng pagpipigil ang Iran. Samantala, sa tingin ng mga hardliner, nakatulong ang nuclear bomb para pigilan ng sino mang sumubok pabagsakin ng rehimen sa North Korea. Pero dito muling bumabaliktad ang kwento. Dahil magkaiba ang kagustuhang gumawa ng nuclear bomb at ang aktwal na kakayahang gawin ito. Matapos ang mga pag-atake, matindi ang naging pinsala sa kilalang nuclear infrastructure ng Iran. Ayon sa Institute for Science and International Security, malamang na nawasak o hindi na gumagana ang halos lahat ng humigit kumulang 22,000 centrifuge na nakalagay sa 3 pangunahing enrichment site ng Iran. Nasira rin ang kakayahan nitong gumawa ng uranium hexafluoride, ang uri ng uranium gas na ipinapasok sa mga centrifuge para sa enrichment. Ibig sabihin, wala nang malinaw at kumpirmadong paraan ng Iran para mabilis na gumawa ng bagong weapons-grade uranium gamit ang dati nitong mga pasilidad. Pero hindi ibig sabihin na nawala na ang panganib. Dahil hindi pa rin alam kung ano ang nangyari sa humigit kumulang 440 kilos ng uranium na enriched hanggang 60% na hawak ng Iran. Kaya ngayon, sabay na tinatahak ng Iran ang dalawang landas. Sa isang panig, patuloy itong nakikipagnegosasyon at sinasabing hindi nito layuning gumawa ng nuclear weapons. Sa kabilang panig, muling tinatayo nito ang Talegan 2 at pinananatiling buhay ang mga kakayahang maaari nitong kailanganin balang araw. Hindi nito pinapatunayan na niloloko ng Iran ang mundo. Maaring pinananatili lang nito ang mga opsyon na ito dahil hindi na ito nagtitiwala na magtatagal ang anumang kasunduan. Maaring ginagamit nito ang mga pasilidad bilang alas sa mga susunod na negosasyon o maaring pinagpapaliban lang nito ang pinakamahalagang desisyon. At iyon ang tunay na problema. Mas mahina na ngayon ang kakayahan ng Iran na gumawa ng nuclear bomb. Pero mas malakas na ang argumentong nagsasabing kailangan nitong magkaroon ng nuclear bomb. Ngayon, balikan natin ang tanong sa simula ng kwentong ito. Bakit paulit-ulit na itinatayo ng Iran ang isang pasilidad na konektado sa nuclear weapons research? Ito ang pinakatapat na sagot. Dahil hindi pa napagpasyahan ng Iran kung tatawid ba ito sa huling linya. Wala pang kumpirmadong desisyon na gumawa ito ng nuclear bomb, pero hindi rin ito tuluyang isinusuko ang kakayahang gumawa nito balang araw. Pinananatili nitong bukas ang dalawang landas matapos ang digmaang sabay na sumira sa kakayahan nito at nagpalakas sa dahilan para muling buuin ito. Ginawang mas mahirap ng mga pag-atake ang paggawa ng Iranian nuclear bomb at posibleng ilang taon ang kakailanganin bago maibalik ang dating kakayahan nito. Pero binigay rin ng mga pag-atake sa mga hardliner ng Iran ang pinakamalakas nilang argumento kung bakit maaaring kailanganin ng bansa ang bomba balang araw. Like and subscribe!